So, andito na nga sa akin ngayon, yung bagong mura na tablet galing sa Xiaomi Redmi. And this is the Redmi Pad 2. So ngayon guys, nagbabagsakan na talaga yung mga presyo nila dahil nga syempre, pinapababa ng presyo ng Infinix, Tecno, and Itel yung mga tablet nila. So, nakipag-compete na rin etong si Xiaomi guys. Sabi niya, hindi siya magpapatalo. Dahil nga pagdating sa kanyang specs, eto guys, ay meron ng MediaTek Helio G100 Ultra, which is mas better compared sa mga tablet out there na meron G88, diba? Mahihina yun. Eto, G100 Ultra na, tapos 11-inch na rin po siya, 90Hz refresh rate, and marami pang iba. Like, quad speaker, tapos merong Dolby Atmos. Maganda ba talaga to? O baka naman, binibiro lang tayo ng Redmi? Well, yan yung pag-uusapan natin ngayon. Dahil nga, syempre, bago kayo bumili, dapat nyo munang malaman tong mga to. Sasabihin ko sa inyo kung meron siya mga downside or puro na talaga maganda yung andito. Syempre naman, para alam nyo kung ano talaga yung binibili nyo. Yung brand lang ba? Or maganda ba talaga siya? Kaya naman today, i-unbox natin to and magkaroon ng full review, and we will start in 3, 2, 1. Let's go! Yo, what's up guys? I'm JP and this is JTin TV. Now, before we start, nabili ko lang to sa halagang 6,800, and eto guys, yung 4128GB na variant. Nagsisale to ng around this price ngayon. And meron naman siyang isang variant which is 6128, which is nagsisale yon ng around 9,000 pesos, pero yung SRP talaga nun is 9,999. So medyo mas mahal yun, kaya naman eto lang muna yung kinuha ko. Now, syempre, meron din silang freebie, which is etong Redmi Pad 2 cover. Meron ka ng case dito, guys, which is maganda na rin yung quality niya. Now, remind ko lang kayo na meron tayong ongoing giveaway na tong tatlong phone and tablet na to, which is mangyayari ngayong September 27, 2025. So, don't miss out. Subscribe na. Sayang naman. Now, let's start. Dito, guys, kay Redmi Pad 2. Ang unang bubungad sa atin is yung mismong tablet. Andito yung kanya mga main specs. And eto naman siya, di ba? Malaki. Parang akin. After that, meron tayong mga paperworks dito. USB-A to Type-C na cable for charging. And yung kanyang 15 watts charging brick. Now, this tablet supports 18 watts. So, I think sa Quick Charge 2.2, ito ay magiging 18 watts. After that, meron tayong SIM ejector pin para sa micro SD card niya. Na meron ding cellular version ito, pero this time, ito guys, ay Wi-Fi only. Now, let's proceed dito sa cover. Yun. Just look at that. Diba? Parang familiar. Kung meron kayong mga iPad, guys, tapos bumibili kayo ng case, parang ganito talaga yung case ng iPad. Legit. Maganda yung quality niya. So far, complete package na talaga etong mabibili mo dito kay Redmi Pad 2. Hindi mo na kailangan bumili pa ng case. Siguro yung kailangan mo na dito, guys, is bumili ng screen protector, yung tempered glass, para mas safe. But so far, complete naman po siya. Wala na talaga yung dapat bilhin. Like yung sa Samsung, wala silang adapter. Eto, guys, kumpleto na. May case ka pa, diba? Just look at that. Eto na nga guys, yung Redmi Pad 2 sa color na hindi ko alam. Wait, ano nga to? This is the graphite gray. Meron ka pang iba't ibang color, pero I think eto lang yung available right now. So far guys, sobrang solid niya talaga. Like, mapipil mo talaga na aluminum siya. And it is. Pagdating dito guys sa kanyang build quality, ito yung merong glass front, aluminum frame pagdating sa kanyang back and side. That is why solid na solid talaga yung dating niya. And meron din talaga siyang timbang. Yes, medyo may kabigatan talaga siya. Especially with the case, medyo mag-a-add pa to, pero just look at that. Sobrang clean, diba? Sobrang mamahalin tingnan. Hindi mo talaga masabi na 7K lang to. Ganon yung itsura niya. Imagine nyo na lang, nasa coffee shop kayo. Diba? Nakaganto lang. Nag-i-study. Nagre-research ko no. Pero wala naman talaga. But yes, pagdating dito guys, okay na ako sa kanyang itsura. Ngayon, pag-usapan naman natin yung kanyang mga buttons and ports. Dito guys, sa baba nakalagay yung kanyang 2 speakers, Type-C port. Yes, meron pa rin po siyang 3.5mm port dito. Which is, kung makikita nyo naman, halos wala ng space sa itaas ng kanyang 3.5mm port. Ganun po kanipis etong si Redmi Pad 2. Dito naman sa right side, nakalagay yung kanyang tray. Which is, pwede natin lagyan ng micro SD card if ever kulang pa yung storage niya na 128GB. Katabi nito yung kanyang microphone and yung kanyang volume rockers. Dito naman sa left side wala tayong makita, and dito naman sa top nakalagay yung kanyang other 2 speakers and yung kanyang power button. Yes, 4 po yung speaker or quad speaker po yung andito kay Redmi Pad 2. Supported na rin to ng Dolby Atmos, kaya naman maganda yung sound quality na makukuha mo dito. Whether you're watching movies or videos or listening to music lang, I think na mag-e-enjoy
mag-enjoy na talaga kayo with the speaker or sound quality na itong tablet na to. Ngayon, dito naman sa kanyang harapan guys, kung makikita nyo naman, nasa right side na po yung kanyang selfie camera. Which is, kapag naka-landscape mode kayo, nasa taas po siya. Which is maganda. So kapag kayo ay palaging gumagamit ng paganito, habang nagbe-video call, maganda yung angle ng inyong mamuka. So far, pagdating dito guys sa kanyang build quality, this is very good. Sakto lang po yung kanyang weight and napaka-premium looking talaga na itong tablet na to. The only downside is kapag palagi mo siyang gagamitin ng walang case, makikita nyo naman dito guys, meron po siyang mga fingerprints and smudges. Which is madali lang naman linisan since matte finish po siya. But better use the case. Mas maganda yon and also mas marami kang magagawa. Now, let's talk about the display of this tablet. So eto guys, ay meron ng 11-inch IPS LCD display with 1600 pixels pagdating sa kanyang resolution, 90Hz naman pagdating sa kanyang refresh rate, and meron siyang up to 600 nits na peak brightness. So hindi po siya masyadong bright when it comes to the specs, but as you can see here, medyo bright naman po siya. So medyo nagtataka ako kung 600 nits lang nga ba talaga or baka more than pa. But yes, minsan medyo nagkakamali yung mga kinukuhanan ko ng specs. But so far, bright na yung display netong Redmi Pad 2. And pantay-pantay talaga yung kanyang bezels. So nagustuhan ko talaga to dito guys. As you can see naman, 'di ba? Same lang talaga all around yung kanyang bezels pagdating dito sa kanyang harapan. Mas maganda, mas aesthetic, and mas preferred ko talaga to. Meron na din tong 1 billion colors, kaya naman sharp, and maganda na rin yung contrast na kanyang naibibigay. So when it comes to watching movies, videos, or kapag nagso-social media kayo, mag-enjoy na kayo with the Redmi Pad 2. Also guys, you can do split screen dito sa tablet na to. Kaso nga lang, hindi siya katulad ng mga ibang tablet na andali pagdating sa split screen. Ito guys ay medyo meron pang work around. So kailangan pang pumunta ng Google and click nyo yung new window para ma-enable yung split screen niya. Dahil nga yung traditional na way para i-enable yung split screen is hindi mo magagawa dito kay Redmi Pad 2. So yun lang naman. Another con is pagdating sa Facebook na app, napaka-zoomed in ng kanyang content. Just look at that. 'Di ba? May cut. Hindi mo talaga makikita lahat. So yan. Yan yung isang con ko pagdating dito kay Redmi Pad 2. So far, kung okay ka lang naman dun, napakaganda na talaga nito. Hindi po siya malag, hindi po siya delayed. Even if bilisan ko yung aking pag-scroll dito, or kapag sinusubukan ko siyang lituhin, nakakasabay naman po siya with the 90Hz refresh rate, which is okay na para sa akin when it comes to the tablet. Now, syempre kapag napaka-arte talaga ng mata mo, kailangan mo ng 120Hz, well, don't go for this tablet. Pero kung okay ka lang naman sa 90Hz refresh rate, which is smooth naman din, I think you will enjoy this tablet. Malaki po siya, maganda yung kanyang colors, and okay na rin yung kanyang brightness. And for its price guys, I think marirecommend ko na talaga to kung display lang naman yung hanap mo. Now, let's proceed pagdating dito sa performance nitong Redmi Pad 2. So eto guys, ay meron ng Android 15 with HyperOS 2, and pagdating naman sa kanyang processor, eto ay merong MediaTek Helio G100 Ultra with octa-core CPU up to 2.2 GHz and Mali G57 MC2 naman pagdating sa kanyang GPU. Sa Antutu benchmark, nakakuha na po to ng 544,000, which is unbelievable. Hindi ko alam kung bakit parang ang laki ng mga Antutu benchmark ng mga Xiaomi phones or Poco phones ngayon. But since na-research ko to guys, sabi is that it's because of the HyperOS. Mas smooth daw and mas maganda kapag HyperOS, kaya naman mas mataas din yung score niya sa Antutu benchmark. Like, what? Merong mga Helio G200 na mas mababa pa yung Antutu benchmark dito. So hindi ko talaga ma-confirm kung ano to, boosted ba to, or pinapaboran sila ng Antutu benchmark. But yes, malaki na yung kanyang Antutu benchmark guys. Kung Antutu lang naman yung gustong-gusto mo talagang malaman, well, guys, this has one of the best Antutu benchmark ever. 544K tapos 7,000 pesos lang. Napakalaki na nun. Now, tinest ko naman to dito sa Mobile Legends guys, and eto ay meron ng Ultra Graphics. As you can see, maganda yung kanyang graphics. Napakalaki din ng display na nilalaroan nyo ng Mobile Legends. Like 11-inch. Medyo mahihirapan ka talaga dito, especially kapag nasanay ka sa isang napakaliit na smartphone. But yes, Ultra Graphics na po siya with high frame rate, and so far, playable na playable yung Mobile Legends dito. Depende na talaga kung malaki or maliit yung kamay mo. Dahil nga syempre, kahit na anong playable pa ng isang tablet, kung napakaliit ng kamay mo, mahihirapan ka talaga. Hindi ka makakapaglaro ng maayos. But yes, so far, okay na
yung Mobile Legends dito kay Redmi Pad 2. Now, syempre, makakapag-download ka pa ng iba't ibang games with this one. Pero for me, hindi ko na po siya tinest doon. Dahil nga, syempre, tablet naman to. Ngayon, kapag bumili ka ng isang Redmi Pen, meron din po siyang Mi Canvas dito, which is parang notes ng isang iPad. Dito, makakapag-take note ka, makakapag-add ka ng file, and makaka-edit or makaka-highlight ka dito, which is okay na feature sa isang tablet. Smooth na smooth tong gamitin, guys. Wala akong naramdaman na parang slow down or naglalag-lag habang ginagamit to. So, perfect na to para sa mas estudyanteng gusto mag-take notes and kulang pa sa budget pagdating sa iPad. Dahil nga mahal yung iPad, guys. Eto, mura lang. Meron itong Ask Gemini, parang ChatGPT rin to. So, kapag nagre-research kayo ng mga answers sa inyong mga assignment, perfect na rin to. WPS Office din, nandito na rin. So, yung mga files na kailangan talaga nyo sa school or work, pwede mo nang gawin yan with this tablet. Now, pagdating naman sa mga day-to-day lang na ginagawa natin, like SOCMED, panonood ng mga videos, wala na talagang problema etong si Redmi Pad 2. Smooth po siya and malakas na yung kanyang processor. The only con lang pagdating talaga dito sa kanyang performance, especially dito sa variant na to, is the lack of RAM. So, 4GB of RAM lang po itong kinuha ko. But you can always go for the 6GB of RAM para ma-solve tong problema na to. With this one kasi, hindi ako masyadong makakapag-multitask ng maraming apps. Pero yung 6GB, napalaki na nun. Okay na yun pagdating sa multitasking. Now, let's talk about the battery of this device. So, ito guys ay merong malaking 9,000 mAh na battery plus 18 watts na charging. Pagdating naman sa aking usage with this one, umabot ako ng up to 2 days. Dahil nga syempre, meron akong phone, meron akong ginagawang iba. 2 days po itong tumagal sa akin. Pero kapag ito lang talaga yung device mo, around 1 day lang siguro. Kapag nagbe-binge watch ka ng movies or wala ka talagang ibang ginagawa, tablet ka ng tablet, para ka ng Redmi Pad 2 Kid. May ganun pala. Kala ko iPad Kid lang. Meron din palang Redmi Pad 2 Kid. Corny. But yes, so far, okay na talaga ako sa battery niya, guys. Malaki na siya and makunat na rin. Now, when it comes to charging naman, medyo matatagalan ka talaga dahil nga 18 watts lang to. So, umabot ako dito, guys, ng around 3 hours. Yes, 3 hours of charging from 0 to 100% dito kay Redmi Pad 2. So, kung ako sa inyo, charge na siya sa gabi kapag matutulog na kayo. And that way, paggising nyo, full na and ready to go. Now, let's talk about the camera of this device. Etong si Redmi Pad 2, guys, ay meron na pong 8MP main camera and 5MP selfie camera. But, napakalit lang nun, di ba? Pero may but. Dahil, na-surprise ako dito, guys. So, pagdating sa kanyang back camera, okay lang po siya. Makaka-capture ka na ng mga details, like sa inyong mga files na dapat nyong i-save dito, yung mga lesson na inyong teacher, yung mga plans sa inyong work, kailangan mong i-take note. Yan, okay na po yung makukuha nyo dito. And even, pagdating sa aking skin tone, like, meron akong mga pictures dito using the back camera. Okay pa rin po siya. Kuwang-kuha niya yung saktong color ko. And also, maganda talaga siyang tingnan. Siguro, less lang yung kanyang details dahil nga maliit yung kanyang megapixels. But yes, kontento naman ako sa mga result niya dito sa kanyang back camera. But pagdating sa kanyang selfie, guys, 5MP lang po siya. Pero, napakalupit ng kanyang mga result dito. Sharp, saktong-sakto talaga yung kanyang color reproduction. And meron ka pang option which is yung beautify niya. And hindi talaga kita or hindi talaga noticeable na meron kang beautify na applied. Ganun kaganda yung selfie nitong Redmi Pad 2. Kaya naman, guys, I think na kapag meron kayong ganito, mapapaselfie talaga kayo ng madami. Like, kuhang-kuha niya talaga yung tamang color, tamang saturation, and even pagdating sa detail dito sa aking buhok, kuhang-kuha niya pa rin. So, para sa akin, guys, the selfie camera of this device is perfect na perfect talaga. One of the best selfie camera I've ever tried pagdating sa mga murang tablet. Yes, tandaan nyo yan. Hindi best sa lahat, diba? Best sa murang tablet. 7K, 9K, I think this is one of the best talaga. Walang halong bias dun. Like, yung iba kasi, beautify, pangit, dahil nga understandable naman kapag hindi maganda yung camera na isang tablet, diba? But this one, hindi po siya nagpabaya. Maganda yung kanyang camera despite having a low megapixel count. So, dito talaga nyo malalaman na hindi talaga masyadong importante yung spec ng camera. Yung importante dito is yung kanyang software optimization. So, na-optimize niya yung camera niya. Siguro kapag mas maganda pa yung hardware nito, mas malupit din yung magiging result niya. Ngayon, sa video naman, tingnan natin kung same lang ba. So, dito guys, makakakuha ka na ng 1080p at 30fps, both main camera and selfie camera. And ngayon, try natin. So, this is a video using the Redmi Pad 2. Dito guys sa kanyang back camera, ano sa tingin nyo? Okay ba? Comment down below. Now, try naman natin yung kanyang selfie. Now, eto naman yung selfie video camera ng Redmi Pad 2. Ganito yung magiging itsura nyo kapag
nakikipag-video call kayo. So, ano sa tingin nyo? Okay ba? Comment pogi si JP kung maganda siya. Okay. Now, tingnan naman natin. Now, eto guys, yung masasabi ko. Kapag magbe-video kayo using the back camera, kailangan steady lang. Hindi yung parang paganto, like yung ginawa ko. Dahil nga, meron siyang parang rolling shutter, which is medyo nag-slant-slant yung video kapag palaging gumagalaw. So, dapat steady lang and maganda yung pagkaka-angle mo. And sa selfie naman, yes, ganun pa rin. Maganda po siya. Maganda yung kanyang quality, especially for its price. And the audio quality naman sa kanyang back camera and front camera, and napakalinaw po. So, maganda yung kanyang microphone na nandito. So far, okay na ako sa camera overall nitong Redmi Pad 2. Unexpected to guys, dahil nga pagdating sa specs, 8MP, 5MP, pangit na agad, diba? Ganun talaga dapat yun. But this one right here proves na hindi lahat ng megapixel count nagmamatter. And yes, okay na siya for its price. Overall, recommended ko ba itong si Redmi Pad 2? Well, definitely yes, especially kapag makukuha mo siya on sale. So, on sale nito is around 6,800 to 7,000 pesos pagdating sa kanyang 4128GB na variant, and 9,000 pesos to 9,500 naman pagdating sa kanyang 6128GB na variant. Maganda na po siya, solid na yung kanyang processor, solid pa yung kanyang build quality, aluminum, and maganda na rin yung kanyang display, tapos unexpected pa na napaka-decent na rin ng kanyang camera. So far, Redmi Pad 2, bagong-bago pa talaga to guys. Kaya naman, kung ayaw nyong ma-scam, tapos ayaw nyong, masayang yung pera nyo, check nyo na lang sa link down below. Maglalagay ako ng link sa description box, and check nyo na lang din yung parang basket dyan sa ibaba. Yun na naman. Kung nag-enjoy kayo dito, don't forget to subscribe, and also, again, meron tayong upcoming giveaways. Meron pang madadagdag dito. So kung ayaw mong ma-miss out, and just follow the mechanics. So that's it. I'm JP and this is JT TV. Thank you for watching and God bless. Bye-bye.